Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kailan ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw nito, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos at mamaya tayo ay sasamba sa ating Panginoon. Bagaman hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay na maaring ipahintulot ng ating Panginoon, sa larangan ng pananalangin na ating gagawin mamaya, ay maihahaing natin anuman ang ating salobin. At higit sa lahat, tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, hayaan muna nating mangusap sa atin ang Panginoon mula sa Kanyang salita. Kaibigan, kapupulutan natin ang aral, ang salita ng Diyos, kaya't halikang muli. Samahan mo ako ritong muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng Sa araw nito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa influence ng salita ng Diyos. Paano ba magiging makabuluhan sa buhay natin ang salita ng Diyos? Ngunit bago natin tunghayan ang isang magandang paalala sa aklat ng mga awit, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po. At muli may pagkakataong kaming ihanda ang aming sarili sa araw ng panambahan sa pamamagitan ng pagdulog sa inyong salita. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan at tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung isang katanungan ang maitatanong sa iyo, no, paano kaya natin ito sasagutin? Ang tanong ay ganito, ano ang kahalagahan o panghihikayat o yung influence ng salita ng Diyos sa ating buhay? Bakit ba may mga pagkakataon na hindi nangungusap ang salita ng Diyos sa ilan sa mga bumabasa nito? Halimbawa, kung nabasa man nila o halimbawa ikaw, kaibigan, kung nabasa mo man ang salita ng Diyos, ano ba ang dahilan kung bakit hindi mo ito maintindihan at hindi nagiging makabuluhan sa ating buhay? At dito sa aklat ng mga awit, kung hawak mo ang iyong Biblia, pag-aaralan natin ang isang talata dito sa aklat ng mga awit, yung kabanata 119, Psalm 119, isang talata lang, verse 18. Psalm 119, verse 18, ito ay isang panalangin at pag-amin ng isang taong sumusuri o nagbabasa o nag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay patungkol nga sa hindi niya pagkaunawa sa kanyang tinutunghayan. Bagaman siya ay umaamin ng kakulangan, ay mayroon din naman siyang pagtanggap sa kasapatan at kapangyarihan ng Diyos. Alam mo kaibigan, the author recognizes the authority of the word, that it can make a difference in his life. Ngunit ang tanong, paano? At ganito rin ang tanong natin sa ating sarili. Ganito ang ating mababasa dito sa aklat ng mga awit, kabanata 119, talata 18. Sabi rito,
Idilat mo ang aking mga mata upang ako ay makakita ng kagila-gilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. Alam mo kaibigan, may kasabihan tayo, no? Iba ang nakatingin, iba ang tumititig. Kung minsan ganun ang treatment natin sa salita ng Diyos, tinitignan lang natin, hindi natin tinititigan. Isang paalala kaibigan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka-haka ng puso. Ito ay isang katotohanan para sa isang tunay. Ulitin ko yun ha. Ito ay isang katotohanan para sa isang tunay na nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Samantalang sa iba, ito ay walang bisa. Sabi nga, no, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Alam mo kaibigan, ayon sa isang pag-aaral o tawagin nating mga statistics, ay may 3 dahilan kung bakit sa pakiramdam ng iba na kapag sila ay sumasangguni sa salita ng Diyos, lalo na no, sa kanilang mga challenges, yung mga pagsubok, ito ay hindi nagkakabisa. Bakit kaya? Tignan natin ang paliwanag at maaring ganito rin ang ating nararamdaman kapag tayo ay sumasangguni sa salita ng Diyos sa ating mga pinagdaraanan. Ito yung 3 kadahilanan kung bakit hindi nila nauunawaan o hindi marahil nagkakabisa ang salita ng Diyos sa kanilang mga hamon. Wika nga ng mga nagsuri, una, alam mo, maaring minamadali nila ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam mo yung madali ang pagbabasa, sapagkat sa kanilang pangunawa, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay isang responsibilidad lamang at hindi upang mangusap sa kanila ang Diyos. Oo naman, totoo na bilang kanyang mga anak, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay dapat. Ito ay bahagi ng ating buhay. Ngunit tandaan natin kaibigan, marapat lamang na ito ay ating unawain at sundin upang maisa pamuhay. Maaring hindi natin lubusang nauunawaan ang kahalagahan ng pagbabasa sa salita ng Diyos. Hindi natin nauunawaan yan. Alam mo, pagka nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, hindi lamang binabasa mo yan. No, parang isang pangkaraniwang babasahin. Ito ay upang makaniig natin ang ating Panginoon at makilala ng lubusan ang kanyang mga katangian at mga pangako para sa atin. Yun ang una, no? Pagbabasa lang. Walang tunay na damdamin o walang tunay na dahilan kung bakit siya ay nagbabasa. Parang sa sarili na, babasahin ko na lang to, okay na yon. Ikalawa, alam mo, maraming pinagkakaabalahan ng ating isipan. Halimbawa, nabasa mo ang salita ng Diyos, ngunit ito ay isinasantabi mo naman, hindi mo sinusunod. Yun ang ibig sabihin, hindi ang pagsunod sa Diyos ang ating kaunahan. Alam mo kaibigan, ang kanyang mga paalala, halimbawa, nabasa mo lang, paalala, ito ay yung isinasantabi. Ganun lamang yung ikalawang dahilan kung bakit hindi nagiging mabisa ang salita ng Diyos. At ikatlo, alam mo, ito yung isang napakaganda o isang magandang paliwanag. Hindi natin matanggap ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa paglalarawan sa atin. Ayaw nating tanggapin ang mga kamalian na ating ginagawa. Kasi alam mo, pagka sinasangguni mo yung salita ng Diyos, nakikita natin yung sarili natin doon eh. Parang ang salamin yan eh. Wala tayong kababaang loob upang tanggapin ang mga katotohanan sa paglalarawan ng Biblia sa atin. Sabi nga ni Santiago, ang salita ay isang salamin. Nakikita mo hindi lamang ang iyong anyo, kundi ito ay naglalarawan ng iyong buhay at tunay na katayuan o saloobin sa harap ng Diyos. Alam mo kaibigan, hayaan nating basahin o ilarawan tayo ng salita ng Diyos. Ganun yun. Allow the Bible to describe us. Para sinasabi lang dito, tanggapin natin ang mga katotohanan. At ikalawa, sundin natin ang mga utos. Maging yung mga panghihikayat. Ano ang aral?
na makikita natin dito sa nag-iisang talata na ating tinutunghayan. Binibigyan tayo ng dalawang kadahilanan upang tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. Unang-una, kadahilanan bakit tayo ay kinakailangan nating sumangguni o basahin ang salita ng Diyos. Una ay para higpitan tayo upang hindi tayo makagawa ng mga bagay na magiging hadlang sa ating pagsunod sa Diyos. Warning, ika nga. At ikalawa, para hindi naman din tayo makagawa ng mga bagay na magdudulot ng kapahamakan sa ating buhay. Alam mo itong dalawang kadahilanang ito ay para sa ating kapakanan. Kaibigan, naway nauunawaan natin ang mga paalala sa araw na ito. Mahalaga na malinaw sa atin ang salita ng Diyos. Nakikita mo ang saloobin ng iyong puso, nakikita mo ang layo ng Diyos sa iyong buhay, tapos hingi ka ng tawad, magkakaroon ka ng kababaang loob at ikaw ay handang sumunod. Ito ang kapamaraanan upang maging mabisa ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung ito ang ating gagawin, sabi ko nga, magiging makabuluhan sa atin ang salita ng Diyos. At ito ay isang napakagandang paalala para sa atin. Itatranslate ko lamang po sa wikang Ingles. Sabi rito, study the word to be wise, believe it to be safe, practice it to be holy, and pass it on. Sabi nga sa talata, idilat mo ang aking mga mata upang ako ay makakita ng kagila-gilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Panginoong Jesucristo, lumalapit kami at nagpapakumbaba. Umaamin wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Amin pong dinudulog ang iyong iglesia sa pamamagitan ng panalangin, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Dalangin po namin magkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng mananampalataya para manalangin, sapagkat naniniwala kami ang Diyos ang solusyon sa pandemyang ito. Ito rin po ang panahon na ang iglesia ay magliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Ito rin po ang panahon na ang iglesia ay pamalita ang mabuting balita o mag-soul winning at magdisipulo para kay Kristo. Lumalim ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Dalangin ko rin po na ang iglesia ay lumalim ang pananampalataya at sa mga salita ng Diyos, lalong-lalo na po sa gitna ng pandemya. Dalangin ko rin po na ang iglesia ay lumakad sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu at makaranas ng miracle, signs, healing, revival, transformation, and wonders. Patatagin mo rin po ang mga mananampalataya at tulungan ng iglesia sa mga pangangailangan tulad ng financial at sa nararanasang pandemya. Dalangin ko rin po ang pagkakaisa ng lahat ng iglesia at magsama-sama po kaming manalangin para sa aming bansa, sapagkat sinabi mo sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin niaalay. Sabi rin mo po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 5, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, payapa,
makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Bibigyan ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan nito. Sapagkat iisa ang Diyos at ang tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Dalangin ko din po na ang Iglesia ay maging tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ang lahat po ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong April 18, araw ng Panambahan, ay ang pagdulog sa larangan ng pananalangin para sa kahilingan ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, muli, ang aming pasasalamat sa pagkakataong makadudulog kami para sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway magkaroon ito ng katugunan ang aming pong mga ihahaing ayon sa inyong layon at panahon. Para sa mga sumusunod na kapatiran, kay kapatid Lodi, healing po. Meron po siyang acid reflux. Kay kapatid Just naman ay meron po siyang cyst at healing din po. And financial provision. Ito po ang kanyang idinudulog sa inyo. Ganon din po kay kapatid Jojo. Kagalingan din sapagkat meron po siyang diabetes at may sugat po siya sa kanyang paa. Naway maibsan ang kanyang pangamba, ipagkaloob mo ayon sa inyong panahon ang kagalingang inihaing niya sa inyo sa araw na ito. Ganon din po kay kapatid Rose, healing din po sapagkat meron po siyang arthritis sa inyong takdang layon at panahon. Magkakaroon ng kagalingan si kapatid Rose. Good health naman po and protection for the entire family. Yan po ang kahilingan ni kapatid Jenny. Kay kapatid May, guidance and financial provision. Si kapatid Thea naman po ay nananalangin na naway magpatuloy ang kanyang paninilbihan sa inyo. Maaring naantala for whatever reason, Panginoon, ngunit nais po niyang manumbalik ang kanyang paninilbihan sa inyo. Para po kay kapatid Rolly and Nora, iisa ang kanilang panalangin, kalakasan. Protection and guidance naman po sa buong pamilya. Yan po ang idinudulog ni kapatid Christina. Good health and protection. Yan po ang idinudulog naman sa inyo, Panginoon, ni kapatid Sally at para po kay kapatid Christy, patnubay sa anumang desisyon na kanyang gagawin sa kanyang buhay. Panginoon, narinig mo ang aming mga inihaing sa inyo, ang katugunan sa aming pong mga idinulog ayon sa inyong layon at panahon. Muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na sa araw ng Panambahan ay napakagandang paghahanda sa ating puso, ang ating tinunghayang pag-aaral dito sa aklat ng mga awit. Kung meron kang dalawang napakagandang paalala dito, yung study, believe, practice, and pass it on. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at sa mga pagkakataong ito ay pinagpala mo kami mula sa inyong salita. Ang amin pong kahilingan, sa amin pong pagsamba, mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. At higit sa lahat, gamitin mo ang inyong mga tagapagsalita upang malinaw nilang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Tanggapin mo ang pagpupuri ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kahit bukas naanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.